Siya nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pakingitian nga natin yung ating mga katabi naman. Yung labas ng mga ngipin, hindi ngiting aso. Ha? Labas yung ngipin. Sige. Ngitian natin. Yes. Praise God. Yung mensahe na ating pagsasalusaluhan ay extension ng last Sunday resurrection. So, yung mga hindi po naka-attend dito, gusto kong i-extend yung mensahe ng Panginoon. But kukunin ko siya sa Book of Luke, sa Gospel of Luke, kung paano naganap yung resurrection ng Panginoon. There are so many evidences na nagpapatunay talaga na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay. So, pag sinabing muling nabuhay, namatay muna. So, there are some prima facie evidence, just like last week, yung sinare sa atin ni Pastor Gami, the tomb is empty. And besides, there is an angel of the Lord na nag-witness talaga. And even mga disciples ng panahon na yun, wala sila. Ang importante, ang libingan ay bakante. So, bakante ang libingan, naka-rolled out ang bato, hindi para lumabas si Panginoong Kristo doon. The message is for all of us that we can be able to go inside the empty tomb at makita natin na ang ating Diyos na si Panginoong Kristo ay buhay. I would like to share Luke chapter 24 verses 1 to 7. But very early on Sunday morning, the women went to the tomb and taking the spices they had prepared. They found that the stone had been rolled away from the entrance. Yung senaryo kasi nito, after nung Friday, from 9 a.m. till 3 p.m., it was the agony and passion of the Christ, yung pagpapahirap sa Kanya. And then 3 p.m. siya nalagutan ng hinimba. So, at that time, minadali no, mga Hudyo talaga na ilibing kagad si Panginoong Kristo at lagay doon sa tomb. Yung ang libingan ng araw, hindi naman katulad natin, may mga nicho tayo eh. So, there is a tomb, just like a small cave, na pwede natatakpan siya ng bilog na bato. So, minadali nila kasi they were hurrying about the Sabbath day. The following 6 p.m., Sabbath day na papatak sa kanila. So pag Sabbath day, historically sa kanila, bawal na magtrabaho ang sinuman. Bawal gumawa. Marami silang mga patakaran. Kaya ang libingan ni Panginoong Kristo, ni-request nila Nicodemo at ng isang Pariseo din, nadalhin kaagad sa hindi nila masyadong nalinis ba? Kumbaga sa wala namang embalming no araw eh. Kaya itong Sunday early morning, ang sabi sa passage, sila Mary Magdalene and even other Mary na hindi naman pinangalanan sa ibang rendition, sa ibang gospel, but here makita natin the women. So ibig sabihin marami mga kababaihan sa pangunguna ni Mary Magdalene. They went to the tomb. Ang purpose sila para buhusan ng spices ang katawan ni Kristo Jesus. But what they found is the stone had rolled away from the entrance. Verse 3. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus Christ. As they stood there, puzzled, two men suddenly appeared to them, clothed in dazzling robes. Sa ibang rendition din, ang sabi doon, nung pumasok sila sa loob, ang natagpuan nila doon, dalawang anghel ng Diyos. One is in the head, doon sa hinigaan ni Kristo Jesus, isa sa ulunan, isa sa paanan. At ang sabi dito, napatira pa sila because napakaningning nung busilak na liwanag ng gagaling sa dalawang anghel. Hindi nila matitigan. They were all puzzled. Sabi doon, na ang appeared sa kanila, napakaliwanag. Para kang daw to eh. Pag tumingin ka sa araw, di ba, silaw na silaw ka. Ganon yung liwanag ng dalawang anghel. Kaya sila ay napatira pa. Verse 5. The women were terrified and bowed with their faces to the ground. Can you imagine? Napaluhod sila at ang ulo nila nasa ground. Then the men asked, yung dalawang anghel nagsabi, why are you looking among the dead for someone who is alive? Bakit nyo hinahanap sa libingan ng mga patay ang isang nabuhay? Yan ang pagkakasabi ng mga anghel. And then verse 6, He is not here, He is risen from the dead. Sabihin natin, He is risen. Good news, di ba? Palakpakan natin ang good news. Jesus is risen from the dead. At ang paalala ng mga anghel, remember, alalahanin niyo kung ano yung tinuturo niya, sinasabi niya nung kayo
sa Galilee. Galilea pa. It was said before by Jesus Christ before He died. Can you imagine? We are serving the Lord. Sinasabi niya na yung future, yung mangyayari. At ito na nga yung kaganapan. What a credibility that we had Jesus. Verse 7, the last verse. That the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that He would rise again on the third day. So it was all done. Nangyari ang dapat mangyari ayon sa sinabi ni Kristo Jesus nang siya ay nabubuhay pa kasama ang mga disciples. Ang mensahe po ay pinamagatang, Jesus is risen. Sabi nga natin, Jesus is risen. Thank you, Lord. Salamat po na kayo ang magbibigay ng mensahe sa amin. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, hayaan namin ang pagkilos po ninyo ng malaya sa mga puso, isipan namin. Kayo po ang magpahayag ng katotohanan at kami naman po ay mas lalong mapalapit po sa inyong presensya. Mas lalong lumawak ang pangunawa namin that we are serving a risen God, isang Diyos na buhay, ang aming Panginoong Kristo. Salamat po. Ito po yung dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. Yes, Lord. Di ba tayo ng mga Pilipino, usually nga, January pa lang o December pa lang, nag-iisip na tayo, saan tayo sa Holy Week? Ganadong-ganado tayo pag Holy Week kasi long vacation yan right? Pagod na pagod sa trabaho. Hindi naman masama na sineselebrate natin. Totoo naman ang Holy Week ay dapat sineselebrate. Why? Kasi ito yung kaganapan o katuparan ng isinabi ni Kristo Jesus na siya ay mamamatay pero mabubuhay siya muli. That is the good news. Yung magandang pag-aalaala natin sa ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. And through the cross, may nangyari. Ano nangyari? There is a divine exchange. Paborito ko talaga sabihin, divine exchange. Ano yung divine exchange? Si Panginoong Jesus po ay namatay. He is the Son of God. At tayo po ay makasalanan. So ano nangyaring pagpapalit? Kung mayroong magandang regalo sa atin, alam nyo, yung regalo ng ating, yung eternal life, yung ating kaligtasan. Why? Because He died on behalf of me, on behalf of you. Lahat tayo. Na dapat sana tayo nakapakurong. Pero ang ginawa, instead, Jesus, inako niya yung mga kaparusahan na dapat tayo ang tumamasa. Right? Now, ano napunta sa atin? Yung divinity ng Diyos, yung righteousness ni Kristo Jesus. Divine exchange ang tawag dyan. There is someone who paid the price and the person of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo. Si Kristo po ang nagbayad. Parang may nag-abono. Nakasanla ka sa tambunting. Sino mo mahilig magsanla dito? Di ba? Pag nagsanla ka sa tambunting, may maturity date, right? Sometimes 3 months. Pag 3 months, hindi mo na tubuan yan, hindi mo na tubos, ang tawag, rematado. Tayong lahat, rematado talaga tayo para kay Satan tayo. Pero the good news, salamat sa Panginoon dahil merong namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. And that is the good news. Napakagandang good news. Why? There is one who paid the price. Nung araw naman kasi tayong lahat, ligaw tayo We were once lost. We were blind. We were broken. Broken talaga tayo. But thank God for His love, for His power, for His grace and mercy that His Son, Jesus Christ, came for you and for me. Ang Diyos ang bumaba mula sa langit papunta sa atin. Hindi po tayo ang pumanik sa langit. Papanik tayo sa langit because sa ginawa lang ni Kristo Jesus. That is the big license natin. Kaya pag tayo alam natin, bakit ka pupunta ng langit? Kasi may gumawa, may nagbayad para sa utang mo, sa utang ko. And that is the license natin, makapanik ng langit. Pero siya ang nag-initiate, pumaba rito ang bugtong na anak para abutin tayo. Because anything that we do, hindi natin kayang gawin, makapanik tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. It's all because Jesus did on the cross of Calvary. Nang bumaba si Jesus, isang magandang mission ni Jesus Christ, yung kanyang saving grace. Jesus Christ, bumaba siya, hindi siya judge. Hindi siya panghatol. Tama? Ang good news, bumaba siya rito bilang mighty Savior nating lahat. Ay syempre, pagka siya ang Savior, palalayain tayo sa mga bondage ng kasalanan. Yung mga Israelita nung araw po, noong unang panahon, they were believe na ang Misayang paparating, ito nga si Jesus Christ, para daw si King David, no? Na full battle gear, at ano siya, nakakarwahe, na siya ang magliligtas sa bondage
sa Roman Empire nung panahon nila. Anong ibig sabihin? Kasi naniniwala sila, they were under the Roman Empire. So parang politically motivated. Ang paniniwala nila, political motivated, that there is someone who can save them from the power of Roman Empire. Yun ang paniniwala nila. Pero napakaganda ng inilatag ng Lord, hindi lamang po political motivated. Parang sa panahon natin yun, ang daming politika. Right? Pero merong isang tao, siya katauhan ni Kristo Jesus, not a political motivated. Bumaba siya rito para iligtas ang sangkatauhan. Na-extend ngayon sa ating mga generations ngayon. More than 400 years ago, yun yung paniniwala ng mga Israelita. But more than 2,000 years ago, eto tayo ngayon, nasa atin ngayon, naka-extend ang lahat ng pagpapala na meron ang mga Israelita. He came as a mighty Savior, not a judge. Di po ba good news yung mga kapatid? Good news ibig sabihin, mabuting balita. Remember when Jesus Christ hung on the cross, ang daming nanlibak sa Kanya. Even yung mga taong dumadaan dun sa pinagpakuan ni Kristo Jesus, actually, yung dalawang magnanakaw, yung isa nilibak siya, right? Kung talagang si Messiah ka, tagapagligtas ka, iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo na rin kami. Yung mga dumadaan, ganon din po ang nila. Di ba yan yung Jesus of Nazareth, nag-claim na siya ang Messiah? Why is not doing something? Ano siya ngayon? Sinasabi niya, 3 days, gigibayan niya ang templo, itatayo niyang muli. Yun yung mga panlilibak. Pero is there any words coming from the mouth of Jesus? Instead, anong sabi niya? Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Why is he doing something? Parang tayo. Why he didn't save himself? Mga ganyang mga panalita. Why he is not doing anything? Siguro, parang tayo yung mga tao noon, no, iniisip natin yon. Parang sa dinadanas natin, many times sa buhay natin, may trials tayo, may pagsubok. Diba naisip minsan, pag sa sobrang hirap ng buhay natin, parang sinasabi niyo sa sarili niyo, Lord, parang wala kayong ginagawa sa nararanasan ko ngayon. Parang wala kayong, you do nothing dito sa circumstansya ng buhay ko, sa mga pagsubok ng buhay ko. Parang wala kang pakialam. I just want you to remind, brothers and sisters, God is always intentional. Hindi siya nagbibiro. Ano man ang purpose ng Lord sa buhay natin, whether He is doing something, whether He didn't do something or nothing doing sa buhay natin, He has a good purpose. Sabi mo sa katabi mo, may purpose si Lord sa iyo. Kahit nabali yung kamay mo, may purpose si Lord. Right? Kahit nabali yung kamay mo, Ate Milet, may purpose ang Lord. Naniwala ka? Paningin natin minsan parang wala talagang ginagawa ang Lord, no? Parang ganun lang. Parang sa atin, hopeless ako rito. Wala na akong magawa. Imposible na malampasan ko ang sitwasyon nito. Or it may look like God is not doing something for your circumstances. But praise God. Praise God. Sa kabila ng ating mga pagsubok, makikita natin doon ang pinakamagandang purpose ng Lord. Na tayo ay na-challenge that we have to be faithful and put our trust in Christ Jesus alone. No matter what. Yung mga biblical heroes natin, si Abraham. Abraham, yung pangako sa kanya na magkakaanak siya lalaki, ilang taon sila ni Sarai? Di ba? 100 years old. Siguro kung tayo hindi tayo makapaghintay. Pero nakapaghintay si Abraham. Si Noah, how many years na nag-build up niya yung arko? 120 years, mga kapatid. Hindi natin kaya yun. Sila yung mga Old Testament. Kaya nga sabi ko, by grace, tayo ngayon nasa ilalim ng grasya at kahabagan ng Lord, hindi na katulad sa Old Testament. Si Moses, remember Moses? How many years? 40 years po sila. Kasama si Joshua, yung successor niya. Nandun lang naman pala sa gitna yung promised land. Bakit ikot-ikot pa sila doon? Mga walls of Jericho, ang dami nilang dinanasan. You know, sometimes, God is rerouting. Iniiba niya ang daan. Gusto natin shortcut. Gusto natin madali. Madalas, God allows you are going through your difficulties. Hindi ko alam sa inyo mga kapatid, may difficulties kayo, may difficulties ako. But sometimes God allow those things to happen sa buhay natin. Na may mga hirap-hirap. Yes. Why? Because God is something teaching us the condition of our heart. He may use the reroute to change your heart. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus.
Nakita natin? Gusto baguhin kasi ang puso natin eh. Mainipin tayo sa mga bagay-bagay na hinihingi natin. More than 2,000 years ago, ano yung last word ni Jesus? What is the last word of Jesus more than 2,000 years ago? Binasa ito ng Batanggay nyo. Anong basa ng Batanggay nyo? Tetelestai. No, Batanggay nyo kasi. Pero ang meaning parehos. It is finished. Tetelestai meaning, Greek word, it is finished. It is done. Ano pang gagawin natin? Kung sinabi ng Lord, finish na nga, tapos na eh. Ano pang gagawin mo? Ano pang gagawin mo? Pagpapahirap, pagpapakasakit, ginawa na nga niya sa krus ng Kalbaryo. Wala na. There is no chance para sa atin. It is done. Sa mga nagpapaaral ng anak, di ba katatapos na ng graduation, recognition, sino may mga magulang dito may nagtapos na anak? Taas ang kamay. Sarap ng feeling, di ba? Right? Nakapagpatapos na tayo ng pagpapaaral sa anak. It is done. It is finished. Napakaganda. You know, Tetelestai is the greatest proclamation ever heard in the world. Yung sinabi niya, it reminds us that all our sufferings, hardships, will end soon. These too shall pass. Kapag may pagsubok tayo, may difficulties, may hardship sa buhay, may obstacle, sabihin mo sa sarili mo, these too shall pass. Lilipas din ito. You have to face the truth. Because Jesus Himself. Bakit Holy Friday? Bakit Good Friday? Dapat sana tinagurian natin horrible Friday or bad Friday. Kasi yung pagpapakasakit ni Kristo Jesus doon naganap sa Friday. You know why? Because the death, the agony, and suffering, hardships, lahat ng paghihirap ng Panginoong Kristo, that Friday, it led to Resurrection Day. Without the death of Jesus Christ, there is no celebration of Sunday resurrection. Kaya tayo may katagumpayan because of resurrection of Jesus Christ. Buhay si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, buhay si Jesus. Yung crucifixion, nag-lead lang ito doon sa resurrection. Parang weeping, yung pag-iyak natin, pagluha natin, panaguhay natin, it will end to joy. Joyful. Right? Ano pang pwede mangyari sa atin? From labor, yung mga pagpapagal natin, to God's favor. Pa, yung ano natin, yung death to life, yung sickness to heal. Alam niyo po, na mamatay si Kristo Jesus, hindi lang kaligtasan natamo natin. Ano po? Di ba sabi niya sa 1 Peter 2:24, we were all healed from the stripes of Jesus Christ. Palakpakan natin si Kristo Jesus. Hindi ba tayo natutuwa sa good news? Resurrection Day is nagpapatunay lang na ang kapangyarihan ni Kristo Jesus na siya ay nabuhay na muli. In fact, kung hindi siya nabuhay na muli, sira ang credibility ni Jesus Christ. Di ba sa mga may trabaho? Napaka-importante ng credibility. Sa mananampalataya, ganun din tayo, napaka-importante ng credibility. Lalo naman kami mga nagtuturo, mga pastor, napakalaga sa amin ng credibility. Pag nawala ang credibilidad, wala na. Buong pagkatao mo, sad-sad ka talaga, lagpa ka talaga. Kung hindi ginawa ni Kristo Jesus na mabuhay na muli, sira ang credibility. Wala tayong pagsa-celebrate dito ngayon. Wala ito, baliwala ang lahat ng ito. Pero praise God, meron tayong sinaselebrate na nabuhay na isang Diyos. I would like to share to you 3 points. 3 points. Number 1 point. Resurrection of Jesus reminds me, pinersonal ko lang po i-personal nyo, all my sufferings will end. All good days will lead to resurrection. All my trials leads to triumph. All my testing, yung mga test and trial sa buhay ko, it will lead to testimony. Tama? Yung mga basurang ginawa natin sa buhay natin, yung mga wrong decisions natin, wrong banking natin, lahat yan, mess yan, basura yan. It will turn to a message. Good message. Kahapon, umatin kami ni seminar, ang ganda. It was all about mental health. Yung condition ng mental. Ayon sa mga eksperto, marami ngayong bata, bakit may mga kabataan ang daling mamatay, no? Although ang kamatayan ng taga, hindi natin masasabi. Pero yung sa average, hindi akma sa panahon ngayon. Why? Yung mga may anak na kabataan dito. Bakit? Ang sabi ng speaker na isa, sa tao napakahalaga ang 8 hours na tulog. Regardless, Gen Z ka, nagsasucess ka, Gen Z. Hindi na gets. Diba? Ang Gen Z kasi successor ngayon Gen Z ka, kabataan ka, you have to sleep 8 hours. Mga kabataan yung mga nasa pre-departure naman, yung mga senior, you have to sleep 8 hours. Sabi ko, regardless of your age,
it must sleep 8 hours. Napakalaking tulong. Why? Because yung ating mental health kasi, apektado. Tingnan nyo sino walang worry dito? Worry, fear, yung mga bagay na kinahuhulamingin natin, yan yung nagdudulot sa atin ng pagpapaikli ng buhay. Di ba minsan guilty ako rito. Matutulog na ako, nakaganon pa yung cellphone ko sa mukha ko, di ba? Nanonood ng tanggol Nanonood tanggol. Ano nangyari kay tanggol? Naantok na ako. Ano nangyari sa cellphone? Di ba bumabagsak sa mukha ko? Minsan kakabukol ka pa rito, di ba? Alam niyo sa average, ang bata-bata pa lang ang labo na ng mata. Why? Because of the gadgets. Ang sabi ng speaker kahapon, 4.5 hours, nakatutok ka sa isang bagay, na walang pati diretso na 4.5 hours, addiction ang tawag nila. At totoo, ayon sa study. Totoo yan, ayon sa study. 4.5 hours, addiction na rin. Ang addiction po, hindi lang sa mga vices. There are a lot of things. Sabi nga, di ba, other than God, ang priority mo ang Diyos dapat, bago ang lahat, aayusin niya lahat So kasama sa mga pag-aaral, yung mga nararanasan natin yun. Di ba kung minsan may namatay batang-bata, may mga dadalaw, titingin doon sa kabaong, Gen Z namatay, bata Ilang taon na siya? 18? Uy, ang bata. Ang pogi pa naman. Okay ba? Ang ganda pa naman ng bata na to, sayang ngayon. Di ba? Tapos nung mamatay yung senior citizen o kaya pre-departure area na namatay, dinalaw. Uy, kanya-kanya lang talaga ng oras tayo pag namamatay tayo. Di ba? Di ba? Para pre-departure na isa, nanghihina yung isa. Hindi, okay lang yan. Kanya tayong oras. Tama? Sinasabi ko, tama, yung utak kasi ng tao, there are things, may mga imbakan tayo dito sa parte ng utak natin. Magandang pagka iniimbak natin, pinupuno natin ang utak natin. Those are the positive thing. Positive na mga iniisip natin. Your future, tatandaan natin, your future is in the hands of Jesus Christ. Bakit ang dami mga tao ngayon, yung past ng buhay nila, yung lagi nakaimbak dito, yun yung laging inaalala. Instead na yung may mga bagong parating, na pwede sana yun ang mas buo na ng pansin. Ilan ang side ng coin? Yung coin natin, ilan ang side? Ilan? 2. Sino pa dito? Ilan? Ilan? 2 rin? 3. Si ate, hindi magta-tights next week, tama. 3 ang side ng coins. Tama? Yung coins nga tumatayo pag nakakagilid na gano'n, di ba? Bakit? Sino yung mga nagkakarakos ng araw dyan? Di ba? Tama yan. Hindi lang 2 sides ang coins. Gano'n din po sa mindset ng tao, yung perspective natin. Ang problema sa atin, how we think, yung thoughts na naka-imbak dito sa utak natin, na pwede naman pala focus tayo sa ating Panginoong Kristo, even negative and positive. Yung gitna ang magandang tingnan natin, that we can focus, fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. You know, our past could be our inspiration lang po, mga kapatid. Masarap na yung nakaraan natin, magiging inspiration lang po natin yan. Why? Because alam natin na si Kristo Jesus mismo, after 3 days that He was dead, He is alive. Nabuhay siyang muli. Tingnan niyo sa mga istorya natin. Di ba pagka walang suffering, walang mga pagsubok, walang mga hardship na experience tayo, ang pangit na istorya ng buhay mo. Ano ipapatotoo mo sa Panginoon kung wala kang mga experience ng suffering? Ang pagiging Kristiyano ba ay ayahay lang? Blessing lang ba? Look at what Job, ang nangyari kay Job. Ang sabi ni Job, sa panahon lamang ba ng pagpapala ka magpupuri sa Diyos? Sa panahon ng paghihirap, hindi na ba? Walang blessing para sa kanya? Si Jesus mismo nagsuffer siya. Yung istorya ng paghihirap ni Kristo Jesus, it was a decay na makikita natin that He won the death over victory. Sino may mga peklat? Sino may mga peklat dito? Di ba naman, okay, may peklat. Pero ako, ang laki ng peklat ko po rito, pero hindi halata na kasi sa katagalan. Grade 2 po ako, mahilig ako mag-basketball. Yung pinagbabasketballan namin, may alulod. Alam niyo, alulod ng araw, di ba? Yero, di ba? Yung dulo may kalawang, may nakausmi ganun. Pag lay up mo, ang galing ko maglaro. Pag lay up mo gano'n, tumama yung pa ako. Ang haba na dito. Kapag tinitingnan ko yung peklat ko, there is always a story. Every peklat natin, may magandang istorya yan.
Parang ginawa ni Kristo Jesus. Right? Ano ipapatotoo natin kung wala tayong magandang istorya na suffering, hardships, obstacles sa buhay natin? Maganda na may mga naranasan tayo. Why? Because Jesus Himself, He suffered a lot. Nagdusa talaga siya on behalf of us. Nung elementary ako, ang dami kong honor. Parang di yata kayo naniniwala ko. Grade 1, grade 2, grade 3, first honor po ako. Hindi nyo lang alam. First honor di ba magaling ako magbasa, maganda ako sumulat. Kaya paborito ako ng teacher ko na magsulat sa Pisara, di ba? Pisara, alam niyo Pisara, blackboard ng araw. Maganda kasi ako magsulat printed ako magsulat kaya gusto ko ng teacher. Kaya naging first honor ako, palagay ko, dahil maganda lang ako magsulat. Grade 1, 2, 3, first honor ako. Nako, ang nanay ko tsaka tatay ko nagsawa sa kasasabit sa akin ng medalya. Right? Nung mag-grade 4 na ako, fourth honor na lang ko. Kasi yun yung panahon, naghiwalay yung mother, father. Broken family kami. So naapektuhan kami magkapatid. So fourth honor na ako, grade 4. Nung mag-grade 5 ako, fifth honor na lang ako. Nung mag-grade 6 ako, wala na po akong honor. Yan ang katotohanan And nung nag-high school ako, magka-college na ako, nagmamaneho kasi ako ng jeep Ang biyahe ko noon ay Laloma Recto. Sa Recto, alam niyo Recto, sinong mga Manila boy dito? Ako, Manila boy. Recto. Ang dami dun sa gilid. Yung mga gumagawa ng mga diploma, nakakita ako ng medalya. Medalyo. Uy, katulad ng medalya ko to nung elementary ako. Di ba? Magkano alam niyo kung bakit? 10 piso lang po mga kapatid. At kapag bumili ka ng maramihan, 6 pesos na lang. No? Di ba? Anong point ko ron? It is not the medal. It is all about what you have suffered when you reach nung matanggap mo yung medalya. Hindi mo naman natanggap ang isang award, yung medal, na wala kang ginawa, di ba? May effort. And sa effort na yun, may mga struggle, may mga pagsubok. Ang daming pagsubok, right? Ang dami mong lalampasan. Ganyan din tayo sa medal natin sa Panginoon. When we suffered a lot, there is always a medal. At sa pagsisikap mo makamit yung medalya na yon, that is your good story na pwede mong ipagmalaki. And Jesus Christ Himself, yun yung medal niya. Hindi niya ikinahiya na siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo. Bagamat inalipusta siya ng mga tao sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nila alam, para sa kanilang lahat yun, para sa atin. Ang importante, yung mindset natin, yung perspective natin na merong pangako ang Diyos, may provision ng Lord, meron siyang blessing sa bawat isa na mananampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So number 1, all my sufferings will end. Number 2, with God, basahin nga natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Totoo naman talaga. Pero pagka may trials ka, di ba, hindi mo mabasa with God. Hindi mo na may tuloy, right? Totoo yan, di ba? Pero sinasabi talaga, with God, lahat ng bagay posibleng mangyari sa atin. Bakit? Because God, we cannot put in one box. Hindi natin pwedeng ikahon lang ang kapangyarihan ng Diyos. It is not bound by time and places. Kaya sa panahon na ikaw ay nahihirapan, parang ikaw ay nasa limitado na ng pagkakataon na hindi mo na kaya gawin sa buhay mo. You are giving up a lot. Bigay ko na, suko ko na ang buhay ko. Lord, surrender na ako. Sabihin mo nga sa katabi mo, the best is yet to come. Yun ang inihanda ng Panginoon sa atin, best. Hindi lang good, hindi lang better. Ang inihandang purpose ng Lord sa atin, best. Pagka best tayo, pinakamataas yun. Di ba? Lahat tayo, may kanya-kanya tayong mga Jericho walls. May kanya-kanya tayong mga Goliath sa buhay natin. Aminin natin yan. Sino dito may Goliath ngayon? Sabi ng isa, Pastor, ang Goliath ko ngayon yung asawa ko. Bakit? Walang ginawa ko, di bunganga. Tapala mo ng pera, tatahimik yan. Totoo yan, di ba, mga tao, right? Parang, kita natin lahat Perspective and mindset is very important. Everything, when you are in a Resurrection Sunday, always remind yourself, mataas man ang Jericho ko, meron man akong Goliath na kinakaharap sa buhay ko ngayon, meron akong Diyos na nagtagumpay. We have a Jesus that God, my God, all things are possible. Halimbawa, may business ka na restaurant.
Pag nakita mo yung restaurant mo, di ba, maraming tao lagi kumakain. Apaw, di ba? Anong una naisip nyo? Kulang na yung upuan natin. Di ba? Parang dito sa church, kulang na yung upuan natin eh. Kaya minsan kung gusto kong baligtarin, doon ako magpipreach. Kasi walang tao dito. Doon ako magpipreach sa likod. Puno doon eh. Right? Sabi, kulang ang upuan. Di ba? Unang isip mo sa restaurant mo, sweetheart, kulang na yung upuan natin. So anong pwede gawin natin? You know, yung mga ganong bagay, perspective natin, pwede mong maging oportunidad dyan. It is an opportunity for an expansion. Yun ang isipin mo. Because we have God. Full resources na meron ang Diyos sa atin. Dito nga sa church natin, always praying. Ipagkakaloob ng Panginoon ito kasi hindi na tayo magkakasya rito. I-expand ng Panginoon itong kanyang bulwagan. And because of His God grace, gaganapin niya, tutuparin niya sa atin yun. Terminal ill ka. Meron kang, minsan nag-speak ako doon sa tao na may taning na ang buhay, nakakaiyak talaga. Pero ang ganda nung naging tema ng kanilang program. May may taning na ang buhay niya. So yung mga kapatid niya, pinatawag niya. Sa madalit sabi, parang nag-eulogy sila magkakapatid doon. And you know what? A very warm welcome talaga sa magkakapatid. Ang sarap pala ng gano'n na, ako, mag-60 years old ako, gusto ko parang mag-eulogy na ako eh. I-invite ko kayong lahat, pwede magsalita yung bawat isa. You are expressing your love. Buhay pa. Hindi yung pag nakakahon na, tsaka mahal kita, patawarin mo ako. Wala na eh. No use. Wala nang gamit yun. Pero yung habang buhay pa yung mahal mo, at i-express mo talaga yung nararamdaman mo, mahal mo siya, right? Humingi ka ng tawad, pinapatawad mo siya, that's good. Napakaganda. Pag namatay ka, yun yung maganda. Sasabihin mo talaga, ang ganda naman yung namatay, nakangiti. May ganun pa tayo minsan, di ba? Ang ganda naman ng pagkamatay niya, nakangiti. Pero actually, ang katotohanan, yun talaga. Yun talaga yung resulta. Ang sarap ng pakiramdam. After my high school life, eto na naman, nag-college na ako ngayon. Ang first choice ko sa course ko ng araw, engineer. Ang second choice ko, architect. Wow! Sana all! Pero lahat po yun hindi natupad. Naging engineer po ako. Alam ko yung makinis at saka yung malabo na bote ng gin. Alam ko, engineer ako eh. Hindi natupad. Yung third choice ko, bumagsak ako sa broadcasting. And since I was in the high school life, my course was speech and journalism. Namimili ako, wala na. Hindi kasi kaya ng Yung hirap din kami ng araw eh. Hindi kaya ng pera talaga. So bumagsak ako sa vocational. 2 years course, meron siyang 4 years na para magbo-board ka. Broadcasting ang napunta sa akin. Right? Kaya magaling po ako magboka eh. Yung misis ko, kaya naboka ko, kaya nabola ko yung misis ko. And isang katotohanan, sa broadcasting, sabi ko nga, minsan limitado tayo sa maraming bagay. Nililimitahan natin yung sarili natin. But praise God mga kapatid, take it as an opportunity to trust Jesus. Take it as an opportunity. Sabi ko, bakit? Kasi pag tininilaw, di ba? Saan na ngayon ako nakatayo? Sa harapan ninyo. Nagbo-broadcast pa rin ako ng good news. And the good news is, our Lord Jesus Christ is alive. Hindi man ako naging engineer, hindi ako naging arkitekto, naging broadcaster ako. Broadcaster na hindi radio, hindi ng anumang istasyon. Broadcaster ng katotohanan na ang grasya ng Panginoon ay para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. Bakit? The point number 3, ito na yung huli. Point number 3, Jesus' victory is your victory. Para natin yung Lord. Yes. Yes. Imagine natin, ang nagtagumpay si Kristo Jesus, hindi tayo. Pero dahil sa pananampalataya natin, yun sinasabi ko, divine exchange. Nagpalit tayo ng kalagayan. Siya ang naging makasalanan. Tayo ang naging righteous sa paningin ng Diyos. Kaya huwag kang magigilty-guilty, kapatid. Ang tingin sa'yo ng Diyos, righteous ka because the blood of Jesus that shed on the cross more than 2,000 years ago, infected tayong lahat, naapektuhan tayo. Virus yan eh. Pero good virus, yung dugo ni Kristo Jesus. Hindi siya yung mga lamok-lamok. Dugo ni Kristo Jesus ang na-infect tayo. And that's the good news. Ang katagumpayan ni Kristo, katagumpayan nating lahat. Last 2 verses. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, and I no longer live. Sabi niya,
but Christ lives in me. Sabi niya, yung dating pagkatao ko, yun ito express yung lumang pagkatao ko, si Ronnie Boy, nung tinanggap ko si Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kasamang napako doon. Lahat ng kasalanan ko, karamihan ko, wrong decisions, fault sa buhay, lahat yan, kasama roon. Kaya nga may nail 3 nail. Right? Napunta sa atin yung kabanalan ng Panginoong Jesus. Right? That's why we are righteous. Bakit? Tingnan niyo yung ginawa ni Kristo Jesus. Before, we have no horizontal relationship with God the Father. Gusto ng Panginoong Jesus magkaroon tayo ng connection doon sa Kanyang Ama sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga krus yan eh. We have an horizontal relationship through the Father because of Jesus Christ. Malinaw? Now, ano yung vertical, Pastor? Yung vertical, it was our relationship sa bawat isa sa atin ngayon. Doon din sa seminar kahapon, ang isang ang silang natutunan ko doon, sabi doon, napakasarap sa isang pamilya na kumakain ng sabay-sabay sa isang hapagkainan. Take it seriously, mga kapatid. Sanayin natin na ang family, togetherness, nagla-lunch kayo, nagdi-dinner kayo, sabay-sabay kayo, then may fellowship kayo doon. Ang ganda po. Right? The family that's prays together, stays together talaga. Kahit dito sa church po natin, ugaliin natin na sama-sama tayo. Nagkakainan, fellowship. Mahalaga yan sa bawat isa. At dyan nabubuo ang relasyon ng bawat isa. Yan yung vertical relationship natin sa bawat isa. At napakaganda, because of the love of Christ, through us, within us, sa bawat isa sa atin, sa family, sa members ng church, nagkakaroon tayo ng fellowship. And that fellowship recognize yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Sabi ni Paul, hindi na itong buhay ko. Yung ginagamit kong buhay ngayon, kay Kristo po ito. Sabi mo sa katabi mo, yung buhay mo ngayon, kay Kristo yan. Maniwala tayo mga kapatid, yung buhay natin yon kay Kristo na ito. Kaya sabi ni Paul, to die is gain, to live in Christ. Wala siyang pinanghinayaan. Kung mamatay siya ngayon, salamat. Kung buhay pa rin siya ngayon, salamat kasi yung buhay na gamit niya, kay Kristo pa rin. At ang sabi niya, the life I now live in the body, in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. The greatest victory is victory over death of our Lord Jesus Christ. Victory siya, hindi dahil mabuti tayo, mabait tayo, because of His God's grace. Jesus won the victory. He conquered the grave. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, kapatid, kaya mo mapagtagumpayan yan dahil ang Panginoong Jesus mismo, pinagtagumpayan niya lahat, pain, suffering. Kaya hindi natin pwedeng hirap na hirap ako, Pastor. Hindi pwede. Wala tayong may pagmamalaki sa Lord. Siya talaga ang pinakamahirap na dinanas. Para sa atin yun. Tayo nga, para sa atin talaga yan. Bakit ka nagsasuffer ngayon? Deserve mo yan. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, hindi natin deserve, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sabi ni Paul, He gave Himself for you and for me. Walang iniwan, walang kinuwang requirement sa atin. All we have to do is faith in Jesus, that He is alive. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. So, 3 lang ang points natin. All sufferings will end. With God, all things are possible. Jesus' victory is my victory. Your victory. The last verse, kilala natin si Thomas Doubter. Kita niyo, ang Panginoon napakabait talaga. Hindi niya iniwanan ang kanyang mga alagad na nag-iisip ng doubt. Even on His glorious body, na nasa upper room yung mga disciples, biglang pumasok si Kristo Jesus, di ba? Nagulat sila. Nandun din si Thomas, pinatawag ng Panginoon. Ano sa Panginoon? Thomas, put your finger here. Tinuro niya dito sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagliran. See my hand. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting. Just believe. Kaya hinighlight ko yun. Put your finger. Anong connection ng finger ni Thomas doon sa mga butas ng daliri ni Kristo Jesus? At ang sabi niya, reach out your hand and put it in my side. Tingnan niyo ang Panginoon. Hindi niya hinayaan na mag-doubt si Thomas mismo. Because His divinity, yung pagiging divine ng ating Panginoon, pinatunayan niya na tayo ay may relasyon sa Kanya. Human tayo
Right? And that time, He was in glorified body. Anong connection natin? Gusto ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang divinity, ipasok ni Thomas yung daliri niya sa butas ng tagliri niya at saka dun sa kanyang mga pinagpakuan. We have a relationship para sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang siya Diyos, mahirap abutin. Siya talaga ang umabot sa atin. That's why, reach out your hand and put it into my side. That is a great news para sa ating lahat. Tayo may connection tayo sa Panginoong Jesus, even though that He is the Son of God. That's why we are called to be a children of God. Palakpakan natin si Lord. Bilang pangwawakas, tayo yumuko sa presensya ng Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat ng marami dahil sa mensahe, pwede po namin ma-expound yung aming kaalaman that you died on our behalf. Ito pala yung tunay na kahulugan. The truth, yung kamatayan nyo ay nag-lead doon sa muling pagkabuhay nyo. At salamat po, meron kaming Kristo Jesus na nabuhay na mag-uli. At sa inyong katagumpayan over death, we become conqueror. We become triumphantly, victoriously. At yan po yung pinakamagandang regalo na tanggap namin, Lord. Hindi man kami ang nagpagal, hindi kami ang gumawa. Pero binigay mo sa amin yung katagumpayan na nakuha mo. Kaya salamat po mula sa aming mga kaibuturan ng puso, nawa ang mensahe ay mas lalong maunawaan namin. Mas mapalapit kami sa presensya niyo, Panginoong Jesus. Ito po yung dalangin namin lagi, punong-puno ng katagumpayan at pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen.